Pinag-aaralan ngayon ng Smartmatic ang kanilang susunod na hakbang kasunod ng pagsang-ayon ng Korte Suprema sa kanilang petisyon laban sa Commission on Election. Ito'y matapos i-disqualify ng COMELEC ang kanilang bid para maging service provider sa darating na 2025 midterm elections. Sa panayam ng DZRH kay Smartmatic spokesperson Attorney Christian Lim, sinabi niyang hindi pa nila natatanggap ang buong kopya ng desisyon ng Korte Suprema. Ang prioridad namin, Angel, no, is to really get a copy of the decision. No? Sa ngayon, wala pa kaming kopya ng buong decision. Importante sa amin na intindihin no, kung anong reasoning, no, anong Korte Suprema. Aside from yung summary na sinabi sa spokesperson, kung ano talaga, no, bakit hindi niya ninarify yung bidding. Ang sinasabi namin, no? Ang sinasabi kasi lang po, summary, no? Pero yung actual na decision na yung mahaba yan hindi pa nilalabas. At yun yung pagtanggap namin, yun yung time na kung pwede pa kami motion for reconsideration or pwedeng tanggapin na lang namin decision, dun kami mag-decide pag nabasa na po namin. Hindi kaya huli na yun? Lalong mag-delay? We're hoping po na siguro since nasabi na nila, no, so more or less pakagawa na yun. Kailangan na sigurong i-promulgate ng maayos. Dagdag pa ni Lim, hindi nila alam ang rason sa likod ng deklarasyon ng COMELEC na unserviceable na ang kanilang mga makina, gayong nasa ilalim pa rin ito ng warranty kung saan obligado ang Smartmatic na ipaayos ang mga ito. Naniniwala naman ang tagapagsalita ng Smartmatic na kaya pang mag-initiate ng bagong bidding at may oras pa niya kung ito ay gugustuhin. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino.